ating lahat. So, isa pa tayong tumayo at tayo po ay sa daling panalangin. Let us bow our heads, close our eyes. Pakilang Ama, maraming salamat sa isang napakalayang pribilehiyo at pagkakataon na binigay mo sa amin. Na ikaw ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Tunay na walang sino man ang maaaring hadlangan ang iyong mga anak para hindi ka mapaglingkuran, O Diyos. Because you are God of omnipresence. Kahit saan kandako, Lord, naroon. At kahit saan kaming dako, ay pwede ka namin sambahin, Panginoon. Maraming salamat, Takilang Ama. At sa oras na ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, samahan niyo kami at pagpalain niyo po kami, O Diyos. We ask your Holy Spirit na siya patuloy pong kumilos sa aming kalagitnaan. Tanging kayo lamang at wala nang ibang ang siya pong maluwalhan. Itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Praise God. So kanina ay doon po tayo sa Balakilong. Alas 7 ng umaga. At glory to God. Kasi marami din tayong mga kapatid na umatid doon. Bagamat hindi nga ganun hindi po lahat sila ay nandoon. May mga wala din. Pero mas marami po tayo dito. Isa pa natin palakpakan ng Panginoon. Kanina, ang tema po na tinuro natin sa Balakilong ay I have been blessing. I have been blessed. Kinuha ko po yan sa Ephesians chapter 1, verse 3. Hanggang sa mga sumusunod na talata. So ngayong umaga, ang ating namang pag-aaralan, our unrealized blessings. Di mga sa katabi mo, unrealized blessings. Sabi po sa James o sa Santiago chapter 1, hindi na po ako nag-laptop, mga kapatid, para hindi mo mahaba. Kaya lang mukhang anim na page po ito. Joke lang po. Sinulat ko na lamang. Sige. Para makita ko na may itsura nyo. Kasi pag nakalapit, nakatakip yung mukha nyo eh. Sabi po na Santiago chapter 1, beginning verse 1 hanggang verse 12, pero verse 12 po yung gusto kong basahin sa ating lahat. Sabi ng Biblia, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Praise the Lord. Ganda po ng sabi ni James. Sabi niya, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Meron pa kaya tayo makikitang ganyan? Sa dami ng pagsubok na pinagdadaanan natin, yung iba po ay bumibigay. Di ba? Yung iba naman ay sadyang nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa kanya. Kung dati ay nagiging faithful siya kay Lord, so nawawala po yung kanyang faithfulness sa ating Panginoon. Marami pong Christian, pagdating sa pagsubok, ay tila talagang hindi maintindihan. Tama? Kahit hindi nga Christian how much more na tayong mga Christian? Ngunit, alam pa natin na ang pagsubok, ito ay unrealized blessing na dumarating sa atin. Hello? Sabi ni James, pinagpala. May mga sa katabi mo, pinagpala. Para wala yan parang dasal mo yan, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka. Parang ganon. Pinagpala raw yung taong dumadaan sa pagsubok at sa kabila ng pagsubok, hindi niya nagagawang gawan ng labag, hindi niya nagagawang suwayin, hindi niya nagagawang sabihin natin magkaroon ng pag-aalinlangan sa ating Panginoon. Sa halip, mas pinapakita niya sa Diyos yung kanyang katapatan in spite na mayroong pagsubok. Amen.
Kumusta na kaya tayo lahat, mga kapatid? Sa kabila na tayo po'y nasa kalagitnaan ng pagsubok. Naiipit sa mga pagsubok, kaliwat kanan ng pagsubok. Araw-araw, kinakaharap natin ay pagsubok. Alam nyo, naniniwala po ako, ang pagsubok ay temporary lang. Amen. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Ang pagsubok ay temporary. Unexpected. No, na biglang darating na hindi mo alam. Ganyan ang pagsubok. Hindi siya magsasabi sa iyo, "Oy, Sister Rexel, pwede ba ay susubukin kita ngayon?" Wala po siyang sasabihin sa atin. It is unexpected. Hindi natin inaasahan. Magugulat ka, ang sigla-sigla mo sa paglilingkod kay Lord, ang sipag-sipag mo sa paglilingkod kay Lord, ang sigasig mo sa paglilingkod kay Lord, maya-maya meron ka ng pagsubok. Doon mo ngayon mapapatunayan yung sigla mo, yung sipag mo, yung sigasig mo, yung katyagan mo sa ating Panginoon ay dapat hindi siya mawawala. Naunawaan niyo ako, mga kapatid. Ipaglalaban mo sa pagsubok kung ano yung gusto mong ipakita sa ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni James. At ang maganda niya, mga kapatid, sabi ng Biblia, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok. Kanina rito, ano ba tawag dyan? Panghinaharap. Panghinaharap, pakasalukuyan. Tapos ito naman yung, ano ba na panghinaharap, pakasalukuyan, mga kapatid? Past tense o future tense. Ito naman yung mangyayari. No, kapag nalagpasan mo yung pagsubok, yun ang ano dun eh. Nung dumaan ang pagsubok, hindi mo kinaya, naapektuhan yung faithfulness mo kay Lord, paano mo malalagpasan ang pagsubok? Hello? Paano mo ngayon mapagtatagumpayan ng pagsubok? Kung natinang ang ating faithfulness sa ating Panginoon. Nakukuha niyo ba ako? Paano mo ngayon malalagpasan ng pagsubok kung yung faithfulness mo kay Lord ay hindi mo kayang panindigan? Kaya sabi dito, matapos niyang malampasan ang pagsubok, ito maganda. Sabi ng Biblia, tatanggap siya ng gantimpala. Sa English yan ay crown of life. Tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito maganda yan, mga kapatid. Pagka pala minamahal mo ang Diyos, lahat ng pagsubok gusto mo malampasan. Tama? Naunawaan niyo, mga kapatid? Di ba ganyan naman sa relationship? Kahit may pagsubok kayo sa isa't isa, pinaglalabanan nyo para ipakita nyo na kayo'y nagmamahalan. Hello? Of course, the same din sa ating pong Panginoon. Hindi pwedeng puro salita ng Lord, I love you. Lord, we love you. Hindi pwedeng puro salita lang. Amen. Naunawaan niyo ako. Malalaman mo yan kung totoo na mahal mo ang Diyos sa pamamagitan na lalagpasan mo, kakayanin mo, sisikapin mo na ma-overcome yung mga pagsubok. Mahal ba natin ang Panginoon? Amen. Kaya kahit may pandemya, mga kapatid, laban lang. Di mo nga sa katabi mo, laban lang. Laban lang. Lord, laban lang mo ako kasi mahal kita eh. Di ba? Parang gano'n kay Lord eh. Di ba? Lord, sige, laban lang po ako. Kakayanin ko po ito kasi ayoko mawala sa iyo eh. Mahal na mahal kita eh. Alam niyo, naalala ko nung kwento ko na naman sa inyo nung ako ay pinagpahinga ng ating senior pastor. Hindi ako nahiyang sabihin sa kanya yung salitang ganito. Pastor, gusto ko lang tawagin Ferdinand.
Sabi ko, Pastor, sa kabila na nangyari po sa akin, sabi ko, mahal na mahal ko po ang Panginoon kung bakit gusto maglingkod sa Kanya. Yun ang nagtutulak sa akin. Na parang ayoko ng ganito lang. Yung nakaupo lang ako, ayoko ng ganito. Parang ganun yung pakiramdam ko. Naiinip ako. Parang hindi ako satisfied, hindi ako masaya, na hindi ko na paglilingkuran ng aking Diyos. Ay iba mga lalaki, ayaw niyo ba paglingkuran ng inyong mga minamahal? Yes, Pastor. Ako ang hari ng bahay. Kapal ng moves. Ano yung asawa mo? Katulong? Napakahalaga na sinabi ni James. Kaya nga pagdating sa pagsubok, no matter how successful we are, no matter how successful we are, we all face challenges. Amen. Lahat po tayo dito, walang exempted. Kahit gaano ka nagiging matagumpay sa buhay, we all face challenges, struggles, difficulties, and temptation. Di mo pwedeng sabihin, exempted ka dito. Lahat po tayo dito. Haharap talaga tayo sa mga pagsubok. Bakit? Because we are God's workmanship. Di ba nga sa katabi mo, workmanship. We are God's workmanship. That means we are work in progress, not a finished product. Amen. We are work in progress. Sa palagay mo kaya, lumalago ka na? Sumusulong ka na? O sa palagay mo kaya, ikaw ay finished product na? Okay na. Tapos na si Lord sa akin. Hindi. Hanggang nandito tayo sa lupa. Amen. Nananatiling merong dinidevelop ang Diyos sa atin. Kaya huwag tayong malaki sa harapan ng Panginoon. Ako nga, sabi ko, Lord, sa biyaya mo, lagi ko sinasabi, Lord, sa biyaya mo. Nasa 17 years na ako nagpapastor. Pero hindi dahil sa akin. Sabi ko, sa biyaya mo, sa tulong mo, sa awa mo, sa habag mo, sa kalakasan galing sa iyo. Wala akong ambag. Lahat, puro ambag ng Diyos para ako'y makatayo. Amen. Ganon din tayo, mga kapatid. Lahat tayo na nandito sa awa at sa habag ng Diyos. Hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Amen. Hindi pa tapos. Kahit nga ikaw mismo nakakaalam dami pa ako dapat baguhin. Meron pa nga tayo nakakausap dito, sabi niya, sakala ka maglilingkod kay Lord, patayos na ako. Kapatid, lahat tayo hindi ayos sa Lord. Tama? Pero pag naglilingkod ka, inaayos ni Lord ang buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag natin sasabihin na bago na ako maglilingkod kay Lord, pagka buo na ako. Bakit? Sa palagi mo, sa palagi mo, sira ka? Lahat naman tayong sira na binubuo ng Diyos. Nire-recycle tayo lagi ng ating Panginoon. Inaalis niya yung mga depekto o yung mga magiging depektibo, tama ba ako, sa buhay natin para maging isang magandang finished product ka. Tignan mo yung katabi mo, mukhang finished product na yan. O, di ba? Dahil pa kulang. Ba't ito, Pastor, kung katabi ko mukhang pader? Okay lang yan. Di ba yung finished product kasi? Di ba? Di ba finished So, unfortunately, tandaan po natin, there are no shortcuts. Tama po ba ako? There are no shortcuts. There's no easy way to mature. Ano natin kasi madaling sabihin, hindi ka ba mature? Bakit? Mature ka na? Ako, hindi pa ako mature. Gusto ko makikita nyo, kahit nagpipreach ako dito, napupulaan nyo ko. Pastor, ako kulit ng pastor na to. Kaya minsan, wala na iniwala sa akin pag wala ako dito sa pulpito Palabiro ako yung kahapon, yung mga kabataan namin sa Malakilong, tawa lang ng tawa sa akin, baka wala na kayo natutunan.
Hindi, pastor, nakakatawa kasi mukha mo. Aba, ayos. Ano, Kenkoy? Payaso? So there's no easy way to mature physically, emotionally, and spiritually. We must remain determined and work with God. Manatili tayong determinado. Amen! Na gumagawa kasama ang Diyos. Amen! Alam nyo, minsan di ba, nakikita natin yung mga kapatid natin, kaya ba? Pipilitin. Ganun naman talaga tayo kay Lord eh. Kahit hindi mo kaya, pipilitin. Alang-alang sa Diyos. Kahit parang nasaktan ka, sa pagsubok na pinagdaanan mo, Lord, pipilitin ko. Pipilitin kong bumangon kaysa hindi ako makabangon. Amen. Pipilitin kong umusad kaysa hindi ako umuusad. Dapat laging gano'n yung pananaw. Kasi marami pong taong bumabagsak, hindi bumabangon. At tatandaan ko natin lagi, ibang pagbangon ngayon dapat ang ginagawa natin. Bumabangon tayo ngayon, nakasama ang Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord. We must remain determined and work with God. God will use those trials to refine you. Amen. Ay, walang perfect sa atin. Church, makinig kayo. Kung tutusin, bawal nga dito judgmental eh. May mga sa katabi mo, judgmental. Bawal dito sa church. Ang problema kasi dito, makita lang hindi ba bisa kung yung suot niya. Di ba naman suot, napapansin pa dito. Parang puro kaliwa yata siya magsayaw. Buti, nakakapagsayaw mo ikaw. God will use those trials to refine you. Para po tayo ay i-refine, to cleanse you, to purify you. Amen. He's trying to shape you into the person He wants you to be. Ano pang gusto ni Lord sa atin? Na makita niya sa buhay natin, of course. Gusto niyang maging katulad tayo ni Jesus. Pansin niyo si Paul, sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as imitate Christ. Hindi niya sinabi, tularan mo ako dahil ako si Pablo. Tama? Ang sabi ni Paul, tularan mo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Walang pagmamalaki. Tama ba ako mga kapatid? Hindi niya sinabi, tularan mo ako, magaling ako eh. Tularan mo ako, mahusay ako. Wala siya sinabing gano'n. Tularan mo ako, marami akong church na ipatayo. Wala siya sinabing gano'n. Ang sabi niya, imitate me as imitate Christ. Yun ang lagi natin tatandaan. Kaya walang sino mang pwede magsabi sa atin dito at gano'n tayo magaling na ikaw yung tutularan. Although, na pwede ka maging inspiration. Tama. Para siya'y ma-inspire lalo sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi nangangahulugan para lahat yata gusto mong kopyahin. Pati yata sabon na ginagamit niya gusto mong gayahin. Pati yata pabango gusto mong gayahin. Pati yata yung pananamit gusto mong gayahin. Na iba na yun. Ang tawag po doon ay idolatry. May mga sa katabi mo, idolatry. Yun ang tawag po doon. Tandaan po natin, He's trying to shape you into the person He wants you to be if you will to cooperate with God and be quick to change and correct the areas that He brings the light. Then you'll pass the test and you will be promoted to a new level. Amen? Yung mga pagtutuwid, katulad yan sa church, hindi nangangahulugan na madumi mo, puti mo na nagtutuwid. Kaya nga, every time na tinutuwid tayo, hindi yan destructive criticism. Tama? That is constructive
criticism. Kung tinitingnan mo na parang kinikriticize ako nito isipin mo lagi, kapatid, baka meron ka talagang dapat baguhin na kailangan mo talagang baguhin at pakinggan yung mga nagsasalita sa iyo. Tama? Huwag mong iisipin lagi na ikaw nga, ganito ka nga Huwag natin ibabalik pag gayon. Kasi wala tayong matututunan. Di mo nga sa katabi mo, wala kang matututunan. Wala tayong matututunan lagi. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit ang pagsubok. Bukas, yan na naman ang darating sa'yo. Susunod na araw, yan na naman. Hanggang hindi mo na overcome yung pagsubok, paulit-ulit lang ang darating at darating at darating sa atin. Pero kapag sinikap mong malagpasan ang pagsubok na yan, mga kapatid, you will be promoted to a new level. Kaya sa leadership, hindi mo pwede na magaling lang kaya kinuha mong leader. Hindi mo pwede mahusay lang, maraming talento kaya mo kinuha ang leader. Kailangan dumaan talaga sa proseso. At hindi sapat yung ating mga standard or alituntunin na sinasabi natin, hindi po yun sapat. Ang totoong kasapatan na mga alituntunin na dapat natin gawin ay walang iba kundi mismo yung relasyon natin sa Diyos. Nakakahiya naman yun. Ikaw ay leader, ikaw ay workers, tapos wala kang pinapakita magandang halimbawa. Tama? Naunawaan niyo ako mga kapatid. Hindi po pwedeng gano'n. Ikaw mismo makakatuklas kung tama ba ang iyong pinapakita mula sa iyong relasyon sa Diyos. Naalala ko tuloy yung preaching ng isang pastor Sabi niya, ang paglilingkod kay Lord, that is divine calling. Hindi po natulak. Tama? Hindi po natulak. Hindi po dapat napilitan. Magiging aral na lagi sa ating lahat dito na hindi tayo basta-basta na magsasabi lagi na gusto ko maging ganyan, gusto ko maging ganon. Hintayin mo. Natawagin ka ng Diyos. Amen? Kasi mahirap pinatulak. Baka kayo madapa. Kasi natulak ka. Naunawaan niyo ako mga kapatid. So when you go through difficult times, make sure we pass the test. Don't be stubborn and hard-headed. Tama? Don't be stubborn. Ipasa mo yung pagsubok, ang patigas ang ulo. Amen? Huwag tayong magmamatigas sa harapan ng ating Panginoon. Pilitin mong ipasa mo lahat ng pagsubok. Because God has called each of us to be a champions. Di ba nga sa katabi mo, champions? Champions. Bakit meron bang champion na sumusuko sa pagsubok? Sabi nga, naalala ko, paulit dito sinasabi sa inyo si Lance Armstrong. Sabi niya, kalimutan ko sinabi nila Lance Armstrong. Ganda po na sinabi niya. Sabi niya, ang sumusuko, sabi niya, nananatiling talunan. Sabi niya, ang sumusuko, nananatiling talunan. Pero sabi niya, ang nagsisikap, nananatiling matagumpay. Napakaganda. At lagi po natin tatandaan, church, sa everything na may pagsubok, doon natin makikita kung ano meron ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen ba ron? So God has called each of us to be a champions. We are destined to win. Di mga sa katabi mo, destined to win. Destined to win. If you will work with God and keep a good attitude, and then no matter comes against you, the Bible says, all things, not just good things in life, but all things will work together for our good. Amen? Para sa ikabubuti natin lahat ang mga pagsubok. Kasi kung walang pagsubok, parang hindi ka malalim. Parang hindi ka lumalalim sa Panginoon.
Hindi ko sinasabi na, pastor, kailangan mo talaga lagi ng pagsubok. Conforme kung anong kalooban ng Diyos. Baka maya, kung yung pagsubok ng kapitbahay mo, sabi ni pastor kailangan. Pagsubok ako. Wala kang pagsubok ngayon. Uy, kapitbahay, ano na yung pagsubok mo? Ano na lahat gagawa niyan? So God has promised that we'll turn our challenges into stepping stone for promotions. Amen? Alam niyo, lahat ng mga pagsubok, stepping stone. Amen? Para sa ating promotion. Adversity often pushes us into our divine destiny. Sino po may sabi rito na marami din sa pinagdaan ng pagsubok, lahat din nalagpasan niya. Tapos nag-iwan sa kanya ng bakas. Bakas ng maraming paglago na nangyari sa buhay niya. Amen? Pag ayaw mo ng pagsubok, hindi ka mababago. Tatandaan mo natin lagi, pag tinatakbuhan mo ang pagsubok, hindi ka mababago. Pag tinatalikuran mo ang pagsubok, hindi ka magbabago. Lahat na nagtagumpay, hinarap lahat ang pagsubok. Amen? Hindi niya po yung tinalikuran. Pag tatalikuran natin pagsubok, hindi tayo magtatagumpay lagi. Sabi po ni James, maliwanag na kailangan natin malagpasan. Bakit? Dahil kapag nalalagpasan natin ang pagsubok, tatanggap tayo ng gantimpala. Amen? Ng buhay mula sa ating Panginoon. Crown of life. Yun ang ating pong masusumpungan mula sa ating Panginoon. So God knows the gift and talents that He has placed within each of us. He knows what you are capable of, and He is going to do everything necessary to get you into divine destiny. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga talento. Amen. Mga kaloob galing sa Kanya. At alam po niya, kaya po natin lahat. Amen. Di mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Alam po, Lord, kaya po natin. Kung si Lord ka hindi sumusuko sa'yo, Ama, tapos ikaw susuko ka? Kung si Lord pinaglalaban ka tapos si Lord hindi mo man ipaglaban. Tama? You'll be amazed at what you can accomplish when God puts a little pressure on and you get off the safe zone and step over into the faith zone. Amen. So the trials intended is to test your quality. Biro nga sa katabi mo, test your quality. Test your quality. Pagka mabibili kayo ng produkto, hindi niyo man sinusubukan. Ano kaya, may quality ba to? Anong signature meron to? Di ba gano'n naman tayo? Kasi maganda talaga ang isang bagay pag mayroong quality. Subukan niyo bumili ng damit na walang quality. Pag nilaban mo, sakto yan ang sinuot mo, nilaban mo. Hanging shirt na siya. Diba? Kita lang yung pusod. Walang quality. Tama. Or either na bumukas ang duster. Walang quality. Siyempre, titignan mo. Kaya nga, di ba, pag nagtitingin kayo sa Lazada, titignan nyo muna yung comment. Anong comment? Kasi ayaw nyo maloko, di ba? Naunawaan nyo ako, mga kapatid. Tinitignan nyo. Oh? Kaya nga, si King King, ang papangalan sa anak niya, Lazada na Wala lang ginawa, kundi mag-Lazada. Of course, titignan mo natin, the trials, tignan nyo mga kapatid, the trials intended is to test your quality, to test your character, to test your faith. In other words, trials is unrealized blessings. Naunawaan niyo ako? It is important to keep a proper perspective when trials come. Kailangan meron tayong maayos na perspektibo.
na kapag dumarating po yung pagsubok sa atin, some of us are compulsive warriors. Tignan nyo. And tend to make mountains up of molehills. But sooner or later, the real trial will come. Amen. Kaya itong wisdom ni James ay binahagi niya dito sa verse na ating binasa, kung saan ganun din ang kanilang pinagdaanan at ganun din ang pinagdadaanan ko natin. Alam niyo, mabigat kayo pinagdaanan ng mga Kristyano araw eh. Nag-scattered nga sila eh. Talagang kumalat sila. Hinahabol sila, papatayin silang lahat. Dito nga tayo. Wala pa nga ganun eh. Kaya lang, problema, pag kami pagsubok ka, mukha ka ng patay eh. Ang press mo, tapos, na pagsubok. Nabukasan, parang alam mo, minay ka pa ni Dakulo. Nakakalungkot. Alam niyo, nagbabago pala yung itsura natin. Halimbawa yung, tawag niya, napaka-aggressive mo kay Lord. Makikita mo yung itsura mo talagang very fresh. Kasi nga, sipag ka eh. Kumbaga, babad ka kay Lord eh. Pero alam niyo, pag kayo dumaan ka sa pagsubok tapos hindi mo nilagpasan, mag-iiba pala yung itsura natin. Dahil mo pa yung nalugi ng 1 milyon. Sabi ko, ganun pala, Lord. Pag hindi mo pala nilagpasan ng pagsubok, mukha kang nalugi ng 1 milyon. Para kang papel na liyang mukos. Now, tignan po natin mga kapatid. Consider po natin yung sinabi ni James na nagre-reveal concerning trials as we think on the unrealized blessings. Now, tingnan po natin yung the perimeter of trials. Yung perimeter of trials, James also speak of the extent of our trials. Sakala natin, di ba? Tapos din yan, Pastor. Oo, pagkatapos yan, may susunod pa ulit. Pagkatapos ulit, may susunod pa ulit. Yung perimeters ng trials, they're unlimited number. Walang katapusang bilang o numero. Tapos na. Ito na naman. Ano sabi ng verse 2? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Namimili ba tayo ng uri? Lord, gusto ko ganitong pagsubok ng pagdadaanan ko, ha? Yung kinikiniti lang po ako, yung napapangiti lang po ako, di ba? Pwede ba yun? Yung binibaby po ako bilang Christian, di ba? Kaya pag, mukha kang bonji, nakadiaper ka pa. Di ba? Tapos may suksok ka pang, ano ba tawag doon? Yung sinusubsok ng bata, pacifier. Tanda mo lang, Kristiano, nakapacifier ka pa. Nakadiaper ka pa din. Agawa ka ng edi, iyak ka. There are unlimited numbers. No, mga kapatid, this reveals that our trials and temptation will be many. May mga sa katabi mo, many. Nabilang niyo naman yung pagsubok niyo. Ano? Nakaya niyo bilangin? Di ba hindi? Hindi, Pastor eh. Totoo yan eh. Ang pagsubok, iba't ibang panahon, iba't ibang antas. Di ba? Napansin niyo? Iba't iba ang bigat, iba't iba ang lakhugis, iba't iba ang gaan, iba-iba. Di mo talaga mabibilang. There are unlimited numbers. No, the word various or diverse as idea, no, the Jew had been scattered abroad. Kumalat sila sa iba't ibang bansa. They had faced much adversity already, and that James wanted them to understand that there would be more difficulties to come. Pagkatapos nilang kumalat,
Grabe rin mga pinagdaanan nila pagsubok, iba-iba. Sabi ko nga sa inyo, tayo, pagsubok natin, hindi humahantong pa sa madugong pangyayari, di ba? Sabi ng Hebrew chapter 12, yung mga pagsubok natin, hindi pa dumadaan sa pagdanap ng ating dugo. Pero bakit minsan parang nauubusan ka ng dugo? Di pa tayo dumadaan sa ganun. Of course, we do have experienced diverse or various temptation. Most of us have experienced seasons in life when it seemed as if we were forced to deal with one issue after another. Kaya nga huwag ka mag-expect eh. Pag ikaw ay naglingkod kay Lord, asahan mo yan. Amen? Expected mo na yan. Kaya sabi ko sa inyo, conforme. Kung alin ang unang dinidevelop ni Lord sa iyo. Kung mahina ang faith mo, it's about faith. Tama? Kung may dapat baguhin sa karakter mo, it's about character. Bakit lagi ako may nakakaaway, Panginoon? Ano ang ginagawang masama sa Kanya? Baka meron pa dapat baguhin sa ugali mo. Kaya lagi kami nakakaaway. Tama? Kasi minsan, sabi ng Biblia, bakal sa bakal, nagpapatalig. Naunawaan niyo ako. So ba tayo nagpunta lang sa Kalaka? Nagpunta kami sa Kalaka. Sabi ng isang tao, naghihiwa siya ng karne, hindi niya mahiwa. Akala ko sa hawak mo, laro ako kutsilyo. Kasi hindi niya mahiwa eh. Ano nga kinako? Luwa kayong isang kutsilyo, inas-tas ko lang gano'n. Tumalig. Alam niyo ba mga kapatid, isang ganyan tayo. Kung sino ang gustong gamitin ni Lord para sa iyo, magiging iskisan mo yan para ikaw ay tumalig. Hello? Kaya minsan di magtataka. Bakit kaya lagi kita nakakabangga? Baka nagsasalubong kayo. Bakit kaya lagi kita nakakabangga? Araw-araw na lang ito, parang init-init ang dugo ko sa inyo. Bakit iskisan ba ito mo yan? Para tumalim ka. Hello, anak mo, asawa mo, kapatid mo sa Panginoon, kapitbahay mo. Kahit minsan wala kang ginagawang masama, okay ka lang, pero minsan magulang ka, awayin ka. Papatulan mo naman siya, sasabihin mo, suko ka na lang. Eh, walang mangyayari. Paano mapapakita sa kanila na ikaw ay Kristyano? Naunawaan niyo ako mga kapatid. Hindi mo mapapatunayan Kristyano ka. Hindi mo mapapatunayan na babago ka ng Panginoon. Kasi, patulero ka. Konting bagay nakapatol. Maliit na bagay nakapatol. Lagi mo kasi kulang patola, di ba? So, there are limited number. Ganon din tayo, we do have experienced diverse temptation. Most of us have experienced in season in life. Mga kapatid, saan na ba tayo? Ayan, pag-notebook. Hindi na saan. Ano ba yung perimeters ng trials? Of course, they're unavoidable nature. Sa palagay mo ngayon, ay may iwasan mo talaga yung likas ng pagsubok. Hindi natin may iwasan di ba? Bakit ko sinasabing they're of unavoidable nature? Ano yung nature nito? Tingnan po natin. Sabi po ng verse 2 and verse 3. Mga kapatid, magdala kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Yun ang nature nun, na hindi mo talaga may iwasan. Bakit? Nagpapatatag ng ating pananampalataya ang mga pagsubok. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Unavoidable nature. So in these verses, James speaks of temptation and trying of our faith. Sa iba kasing salin, temptation Sa Tagalog, pagsubok. Pero, ibang pangunawa natin pag sinabing temptation, yun yung mga nakakaakit, di ba? Pero, yung temptation, trials, iisa lamang ang binabanggit mo yan.
pagsubok. Amen. Lahat naman yan, difficulties, struggle, lahat yan puro trials. Pwede natin ibilang lahat ng trials. Lahat ng mga ganyang nangyayari sa atin. Kaya hindi talaga natin may iwasan. Bakit? Kasi sinusubok niya ang iyong pananampalataya. Amen. Hanggang kailan? At paano mo ipapakita na talagang nagiging matatag ang iyong pananampalataya? Sa paano mo patutunayan sa Diyos na matibay ang iyong pananampalataya? Mga kapatid, tumitibay, tumatatag ang ating pananampalataya dahil sa pagsubok. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, itong trials and faith ay meron silang similar in nature. No? But they have distinct characteristic as well. Merong pagkakaiba. Yung kanila pong katangian. Temptation, speak of trials. Speak of trials. Temptation being put the test. At yung kabigatan ng temptation, ang nature nito ay sabihin po natin para lalong, ano ba tawag yan? Lalo niyang paigtingin o palalimin yung ating pananampalataya. Pagkakaya po natin malagpasan ng mga temptation. Diba? Araw-araw naman eh. Kaya nga, mag-iingat po tayo. Sabi ko nga sa mga kabataan, ngayon, maluwag na ang piso wifi. Diba? Ang daming temptation dyan. Maluwag na ang laging makapag-internet. Maraming temptation. Diba? Paano mo ngayon maiiwasan? Of course, unavoidable nature yan eh. Kaya lang, kailangan mong ipakita kay Lord, in spite na may mga temptation, tinatatagan mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan mo natin si Lord. Sabi ng verse 13, pinabili niya, huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok. Di ba tayo maraming ganyan? Akala natin yung temptation galing kay Lord. Tapos, akala po natin ay tinutokso tayo ng ating Panginoon. Hindi. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Kanino nang gagaling ang temptation? May mga kasakatabi mo ang Satan. Lahat yan, mga kapatid, naalala niyo ba si Job? Sino nagpahintulot na gawin ni Satan yung pagsubok kay Job para mangyari naranasan niyo? Sino nagpahintulot? Si Lord. Ano sabi ng Panginoon? Gawin mo. Pero huwag mo na siya papatayin. May bili ng Diyos eh. Parang ganun niya sa atin eh. Sinubo ka ng kaaway. Sige. Pero kung papatayin yan, anak ko yan. Napansin niyo mga kapatid, kahit pinahihintulutan ng Diyos yung mga temptation sa buhay natin, pero meron pa rin siyang proteksyon para sa atin yan. Amen! Dapat naiintindihan natin. So there is another interesting aspect, the nature of our trials. We will face various temptation or diverse. The word diverse or various also has the idea of multicolored. Tignan ninyo, iba-ibang kulay. Kaya huwag ka magtaka, mayroon nag-aalang unyamo dyan. O kaya ay nag-aala Judas. Judas not big. Kala mo okay siya, okay yan. Wala Judas, magkakanulo ka pa. Di ba?
Kakalungkot, ang bait-bait ko sa'yo, pinagkalulong mo pa ako. Wala ka magawa. Sa disciple nga ni Jesus, may Judas sa church pa. Alam nyo, multicolored, the difficulties and adversities we face will come into all shape and sizes. Some will be short-lived, and other times will be forced to endure them for an extended period. Meron pong period lang yan. We all face trials in life. When they come, we must remember several things. God is in control. Amen. Ano sabi ni Lord kay Satan? Oh, gawin mo, pero huwag mo lang siya papatayin. God is in control. Amen. Di ba nga sa katabi mo, God is in control. God is in control. Kaya nga, natitiis natin we will be able to endure them through the help of the Lord. Lord, bakit ko po ito natitiis? Bakit ko po ito kinakaya? Kahit ang sakit. Kumbaga, sa tagal ko nang ginagawa ito, pero bakit? Alam niyo ang dahilan. God is in control. Amen? At yung tulong ng Diyos ay lagi nasa atin. Amen? Lagi nasa atin yung tulong ng ating Panginoon. So we are not the first to face difficulty. Alam niyo, dami-dami ito mga pagsubok. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13? Diba, wala pang pagsubok na dinanas ng ibang tao. Sabihin talagang meron na. Meron na. Hindi tayo ang una na humaharap sa mga pagsubok. Amen. Now, the potential of trials. Ano ba yung potential of trials? Ano ba yung kakayahan ng mga pagsubok? Sabi ng verse 3 at verse 4, dapat niyong malaman, nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tignan niyo yung potential ng trials. Ni-reveal ni James that there is potential in trials depending on how we respond. Paano tayo tumutugon? Trials can actually work for our good. Di mo nga sa katabi mo, work for our good. Work for our good. We know that it's hard to believe or understand. Listahan ng utang. So when we are in difficult situation, but we must remember that God works all things for the good of those who love Him. Amen? Ulitin ko. Sino po dito nagmamahal sa Diyos? Amen. Sino po dito nagmamahal sa Diyos? Amen. Nagpasag mo natin ang pagsubok. Amen? Dapat nagpasa natin ang pagsubok. Lord, mahal kita. Hindi yung bulkan na yan magpapahiwalay sa akin. Hindi yung COVID-19 na yan magpapahiwalay sa akin. Amen? Hindi yung tao na yan na magpapahiwalay sa akin. Diba? Naunawa niyo ako mga kapatid. Hindi yung kapitbahay na yan na magpapahiwalay sa akin. Diba? Dapat gano'n tayo eh. Lord, mahal kita. Amen. We must remember that God works all things for the good of those who love Him. Kaya dapat malagpasan natin ang pagsubok. Ano po yung potential? Trials can produce purity. Sabi mo nga sa katabi mo, purity. Purity. Diba? Kanta po yan ni Madonna. Purity. Diba?
Panatilihin po natin. Talagang sabihin natin, talisay po tayo sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi ikaw ay haharap sa Diyos. Alam niyo ba? Pakinig po kayo. Pagdating ng huling panahon, ang church ay ikakasal sa Diyos. Tama? Tayo po yung mga dalaga na naghihintay ng ating groom. Di ba dapat panatilihin mo yung iyong purity? Amen. Nakita na ba kayo ng babae na kagaw na kagad ay kakasal? Tapos, after 10 years pa siya ikakasal? Pero suot niya yung kanyang gown? Excited yun ah. Dito. Yung madama-dama niya yung gown ko ha. Pero kasama niya pa yung kanyang maid of honor. Naghahawa. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Trials can produce purity. Amen. Sabi po ng verse 3. Malinaw naman yung sinasabi ng verse 3. Na nagiging matatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kumbaga talagang mini-maintain niya yung purity. Amen. Ng ating pong pananalig sa ating Panginoon, ng ating pong relasyon sa Diyos. Trials can produce consistency. Di mo nga sa katabi mo, consistency. Consistency. Kaya po tayo nakakapagpatuloy. Amen. Yung mga ayaw talaga ng pagsubok, ayaw po niya ng, hindi po yung nakakapagpatuloy niya. Patigil-tigil yan. Pagka okay na ulit buhay, simba. Pag may pagsubok, tigil. Pag okay na ulit ang buhay, simba. Pag may pagsubok, tigil. Di ba pwede yung pag okay, tsaka may pagsubok, tuloy lang? Hello? Naunawaan niyo ako mga kapatid? So trials can produce consistency. Trials can produce maturity. Tingnan mo yung katabi mo, kung mukhang maturity na talaga yan. Basta maturity na, mature na yan. Buti na lang, nadadaya na ngayon yung mukha natin, no? Umamit ka lang ng front row, mukha ka ng bata. Ako, tama na akong safeguard. Oo. So, trials can produce maturity. Ang maturity, napakalawak pong ibig sabihin niya. Pagka tinalakay pa natin yan, baka mga una pa tayo matatapos dito. Napakalawak na maturity. Wala po yan sa edad. Tama? Wala po yan sa edad. Isang magugulat ka kahit may bata sa'yo, pero kung kumilos, di ba? Kung mag-isip, kung magsalita, amen, kung tumugon, very mature. Unawaan niyo ako mga kapatid. So trials can produce maturity. Sabi ng verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun ang ibig sabihin natin. Wala nang masasabi sa iyo. Napakabait mo kay Lord. Napakabuti mong tao. Wala nang makitang kapintasan. Huwag yung maturity na yung iba kasi masyadong nagiging exaggerated yung pananaw sa maturity. Ginagamit ka pa naman ni Lord. Bakit hindi ka ganyan? Bakit? Ano sa palagay mo, finished product na ba ako? Hindi pa naman eh. Naunawa niyo ako mga kapatid. Minsan ang bilis talaga na overthinking or over the word. No? Kasasobrahan. Dapat tayo mga Christian, marunong tayo mag-adjust. Yung mga sa katabi mo, dapat marunong ka mag-adjust. Tingnan niyo. At sa isa't isa tayo, nakakapag-adjust tayo. Nagde-develop din ang maturity natin. Tama? Kasi minsan nakakairita yung patingin mo sa akin. Diyos na? Ikaw ang Holy Spirit? Di ba napansin nyo? Ito naman tayo, hindi ka naman Diyos, hindi ka naman Holy Spirit. But sometimes, sobrang exaggerated. Pagdating, sabihin po natin sa mga iniisip para sa atin.
Hinay-hinay lang. Sabi mo nga sa katabi mo, hinay-hinay lang. Mahirap atakihin sa puso, mga kapatid. So, trials can produce proficiency. Proficiency. Sabi mo nga sa katabi mo, proficiency. Alam nyo, nagpo-produce ng kaalaman ang mga pagsubok. Tama? Tignan niya, sabi po ng verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, sino ba namang taong may pagsubok, hindi ka hihingi kay Lord ng wisdom? Di ba? Gusto mo isang malagpasan? Sabi ng Biblia, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbag. Malinaw, nagkakaroon tayo ng wisdom. Kasi nga, sa mga panahon ng pagsubok, lalo kung hindi mo alam ang pagtugon, humihingi tayo kay Lord. Lord, bigyan mo nga ako ng wisdom. Bigyan mo nga ako ng karunungan. At doon makikita mo yung kapakinabangan ng pagsubok na naghatid sa iyo ngayon ng karunungan. Amen. Trials can produce equality. Di mo nga sa katabi mo, equality. Anong sabi ng verse 9 at verse 11? Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos. Hindi niyo ha? At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ibinababa. Sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalantap sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Tignan niyo. Nasa pandemic tayo ngayon, di ba? Sa palagay nyo kaya, hindi tayo ngayon pantay-pantay? Pantay-pantay po tayo. Amen. Pati mayaman, nagpapanik buying. Tama? Kami panik lang, pero walang buying. Kasi wala kami pambay eh. Napansin nyo? Pantay-pantay tayo ngayon. Walang mayaman, walang mahirap. Ngayon, kung tinataas ka ng Diyos, dapat patuwa ka. Amen. Lalo kung ikaw ay isang taong dumanas sa paghihirap. Dapat yung isip natin pantay-pantay. Kahit mayaman ka, pwede ka maghirap. Tama? Hindi mo pwede sabihin na sabi nga ng mga matatanda natin, ang buhay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Baka kumanta pa kayo, ha? Ganun ang buhay, mga kapatid. So, trials can produce equality kahit gaano yan kataas. Tignan mo, pagdating ng panahon, pag dumaan sa pagsubok yan, bababa din yan. Amen. Magiging mabait din yan. Ganun ang pwede mangyari sa atin. Now, sa pinakahuli, the prosperity of trials. Ang ganda nito. Yung kasaganaan ng mga pagsubok. Verse 12. Ito yung pinaka-last verse natin. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tignan ninyo. Yung grace ni Lord, yung prosperity ng trials, una, the grace. Yung grace ni Lord, sapat para sa atin. Tama? Amen. Naligtas tayo, hindi dahil sa ating mga gawa, naligtas tayo dahil sa grace ng ating Panginoon. Amen. Kaya yung prosperity ng trials, kahit ang daming pagsubok, hindi nawawala yung grace ni Lord sa buhay natin. Kasi nung wala pa nga tayo sa Panginoon, kita na natin kagad yung grace ni Lord. Amen. Hindi tayo pwedeng pumunta sa piling ng ating Panginoon, kundi dahil sa Kanyang grace. Ito ang grace. Kahit hindi ka deserving, pag nandiyan yung grace ni Lord, deserving ka sa kaligtasan ng Panginoon. Amen? Mayaman, mahirap, di ba? Kahit anong estado ng buhay natin, yung grace ni Lord na nanatiling sapat sa ating buhay. Kaya nga, ano raw ba nagagawa ng grace
no, yung posibleng grace, no, sa kabila na tayo pinagtitiis sa pagsubok. Walang iba kundi ang tayo po ay makapiling muli sa ating Panginoon. Amen? Hindi trials ang magdadala sa atin sa langit. Ang trials ay bahagi ng pagdidevelop ng ating relasyon sa Diyos, pero naligtas tayo hindi dahil sa trials, naligtas tayo dahil sa grace ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Yan ang prosperity ng trials na meron tayo. So first of all, James is dealing with those who are born again. Di mo nga sa katabi mo, born again. Born again. Born again naman tayo. Amen. Na-born again naman tayo. Amen. Ang bulsa, na-born again na? Marami kasi. Naalala ko tuloy kwento ni Pastor Persis eh. Merong tao, pinagpaparin. Matakbo siya, binaril siya. Oh. Ninawaan sa ulo, buhay pa rin, tumayo. Binaril sa likod, bagsak, tumayo. Binaril sa paa, bagsak, tumayo. Buhay pa din, binaril sa bulsa, patay. Pala yung buhay sa bulsa. Joke lang po yun. So yung grace ni Lord, no? Kaya tayo na born again. Amen. At inadapt sa pamilya ng ating Panginoon, the saved are God's children, and that alone is enough grace for eternity. Kaya nga iba yung ating aral eh. Yung iba, yung aral nila, ay para maligtas ka, kailangan gumawa ka ng mabuti. Ama, pero tayo naligtas dahil sa grasya ng Panginoon. Amen? Ang lawak ng grasya ni Lord. Kaya nga, ilagay natin sa isip natin, no, yung pagtingin ng Panginoon sa mga trials na meron tayo, walang iba kundi yung likod nito, His divine purpose behind them. Amen? We are not tested or proven in this life simply to create the annoyance. Pag sinabi natin annoyance, pagkayamot, di ba? Or kalungkutan, or grief, kalungkutan, or pleasure in our pain and suffering. He uses trials and burdens in order to conform to His glorious image. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, glorious image. Glorious image. Okay. Matatapos na pa tayo. Listahan ng utang. Pangalawa, the prosperity of trials. Kanina, the grace. Ngayon naman ay the glory. Hindi mo nga sa katabi mo, the glory. The glory. Ayaw ba natin ng ganyan, mga kapatid? Yung prosperity ng trials, walang iba kundi yung kaluwalhatian. Amen. Sabi po ng verse 12, maliwanag naman dyan, di ba? Na mararanasan natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Bagamat we may not fully understand or appreciate the trials we face in life, but we must keep in mind that this earthly life is not all we have to look forward. This is just the land of preparation for an eternal existence. God has a promise, a crown of life. Amen. Sipin mo yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin na hanggang sa crown of life. Yung kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen. No? God has a promise, a crown of life for those who have trusted in His Son for salvation. Kahit maraming pagsubok, all those who have been born again in Christ will one day enter into celestial city of Jehovah. Witnesses, di joke lang. Jehovah. No? To enjoy the glorious presence of our Lord throughout eternity. Lord, salamat. Akala namin, hindi naman natapos ang pagsubok. Tandaan mo natin hanggang nabubuhay ka dito. May pagsubok. Amen?
hanggat nabubuhay ka, hanggat hindi ka pa nakakarating sa piling ni Lord, may pagsubok. Kaya nga sabi ng Biblia pagdating sa Revelation chapter 22, pagdating daw natin sa langit, wala nang sakit, wala nang pagluha, wala nang paghihirap. Napansin nyo? Kasi nga, mararanasan na natin yung glorious presence ng ating Panginoon. We will one day receive our final reward as we stand before the Lord in heaven. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo, bagamat wala pa ito di ba? Wala pa ito. Kaya lang sinasabi kasi natin, sinasabi ni James sa atin, mula sa Biblia, lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, dapat natin malagpasan. Amen. Bagamat wala pa tayo doon. Di pa tayo aakyat doon sa piling ni Lord. Kung kalooban na ng ating Panginoon talaga. Amen? Tulad ngayon, ang dami na pong mga pastor ang namatay. Talagang nilagpasan nila yung napakadaming pagsubok. No? Hanggang sa sila ay bawian ng buhay, alam niyo, hindi po sila umalis sa piling ng Panginoon. Kwento ko ba sa inyo dati yung lola ni Goyong? Kilala niyo ba si Goyong? Ganda ng pangalan niya, Goyong, pero totoo niya pangalan Israel. Si Israel. Yung lola niya, meron siyang lola na ganun maglakad. Ganun maglakad yung lola niya. Pag-akit niya sa church, sa second floor, kasi yung church sa labor, sa second floor, kasama niya rin matanda, senior din. Para matanda pa kay Lola Marie. Mga ilang taon na yan, sister, mga 80 na yata kayo. Buhay pa rin yun. Yung kapartner niya, pero yung lola ni Israel, patay na. Pero alam niyo ba, nung dinalo ko yun, dinalo namin yung lola niya. Ano na naghihingalo na. Pero before siya maghingalo, sinasabi nung anak, yung tatay ni Israel, wala nang ginawa yung matanda kundi magpuri sa Panginoon. Imagine ninyo. Siguro sabi ko, Lord, nung bata-bata pa to, talagang dami ng pinagdaan ng pagsubok. Hanggang sa bawian siya ng buhay. Maghihira kita second floor sa church sa Nabotas. Ganun ang itsura, pag ganun-ganun. Tayo, lapit nga lang Di ba makapunta? Hintayin pa natin. Anong oras pa pasal ang luwain? O, alas 7. Aga kayo, ha? O, pumaga. O, umaga para bukas. Wala pa din. Lapit lang. Lapit na yung matanda. Sabi ko, Lord, pati dito. Amen. Kayo kaunting bagay, iyak, reklamo, ayaw mag-church. Tapos yung kapartner niyang matanda, buhay pa hanggang ngayon. Nasa 80 years old. Di na kasi siya nakakapunta ng church kasi malabo ng mata. Tsaka medyo mahina, delikado. Ginagawa, binabible study nila siya doon sa bahay. Pag may Santa Cena, pinupuntahan siya sa Santa Cena yung matanda. Kaya kayo, pag tumanda kayo, ha? Puntahan ko kayo, Santa Cena ko kayo. Pero mauna kami, bago kayo. Tingnan nyo, sabi ko, Lord, pati dito matandang ito. Binawian ng buhay, hindi talaga nagpapigil. Talagang yung pagputol na lang ng hininga ang naghiwalay sa kanya. No? Para di na makapag-church. Pero hanggang sa huling hininga, binigay po niya yung kung ano ang karapat-dapat sa ating Panginoon. Amen? Amen. So the grace, the glory, at pangatlo, the guarantee. Hindi mo nga sa katabi mo guarantee. Guarantee. Sabi po ng verse 2 pa rin, verse 12, malinaw dyan ang guarantee. James is not speaking within his own authority, making promises. He is unable to keep. The hope of the believer is guaranteed by the promise of the Lord Himself, not of mere men. No? Yung garantiya po natin ayon po sa pangako ng ating Panginoon. Amen. Na tayo po ay tatanggap ng gantimpala ng buhay mula sa Diyos.
Amen. Ganda kanina yung tinuro ko doon sa Malakilong. Yung, ano ba ang title ko? Para din, kalimutan ko na. I have been blessed. Daming blessing na sinabi doon ni Paul. Pag binasa niyo Ephesians chapter 1, verse 3. Sunod-sunod yun, inisa-isa ko. Muntik na naman sila makatulog. Inisa-isa ko, dami. Ilang puntos yun. Pero hanggang doon lang po ako. Daming mga pagpapalang espiritual binigay pala si Lord sa atin simula na tayo po nakipag-isa kay Jesus. Ang sabi ni Paul, yung pagpapalang espiritual ay galing mismo sa langit. Hindi mo nga sa katabi mo, galing sa langit. Galing sa langit. At ganon. Amen. Hindi yung puro dito lang hinahabol natin pagpapala. Dapat masigit nating nasain yung pagpapalang espiritual na binigay ng ating Panginoon sa atin. Amen. Pag-uwi niyo sa Bible, basahin niyo Ephesians chapter 1. So, pisahin niyo sa may verse 3. Marami kayong makikitang guarantee na binigay ng Panginoon sa atin. So, ganun din dito. No, mga kapatid, kung gaano sabihin natin kalaki ng pagpapala na binigay ni Lord mula sa kanyang pangako na tayo po'y may garantiya na kapag dating ng panahon, bibigyan tayo ng crown of life para manatili na po tayo sa piling ng ating Diyos. Amen? Sa palagay kaya natin, mga pinangawakan natin sa buhay, may guarantee ba yan? Hello? Isa ang dami-dami nating iniisip. No? Ang dami-dami nating gustong pangawakan sa buhay. Kala natin, yun ang ating garantiya. Tatandaan natin mga kapatid, ang buhay ay naisilang. Life is too short. Amen? Ang pakaisi ng buhay. Para sabihin mo na magtatagal ka sa mundong ibabaw. Napakaisi na ng buhay. Pero ang garantiya, kapag tayo po ay nasa Panginoon, amen, walang disappointed no, mula doon sa pangako ng ating Panginoon, amen, walang discouragement mula doon sa pangako ng Diyos, sa halip, yung garantiya na meron tayo, dahil tayo po'y nakipag-unite kay Jesus, at anumang pagsubok natin pinagdadaanan, no mga kapatid, mananatiling may garantiya ang ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Our eternity is based on the authority of Christ Himself. We also notice this promise is guaranteed to those that love Him. Ulitin ko mga kapatid. Mahal po natin ang Panginoon. Amen. Parang humina kanina, lakas. Mahal po natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo, mahalin po natin ang Diyos. Huwag natin lakipan ng drama. No? Kasi iba may drama eh. Sabi mo, huwag ka na magmahal. Mahalin mo na lang si Lord. Kaya naman naman tao hindi marunong magmahal. Di ba? Ang ganda kasi ng ganitong tanong. Ganito magandang tanong. Kahit nagmamahal ka ng ibang tao, hindi mo pa rin mahalin ng Diyos. Amen? Bagamat, sabihin natin na meron ka nakikitang garantiya sa Kanya, pero mas merong garantiya sa mga taong nagmamahal sa ating Panginoon. Amen? So, mahalin po natin ang Diyos para makita po natin yung garantiya. Ano pala? Kala ko wala na. So, the Lord has promised a crown of life for all those who belong to Him. He is there with us as we face the trials of life. Amen. Tingnan niyo yung crown of life. The crown of life is like the victory wreath. No? Corona. Given to the winning athletes. Eh, pagka ikaw ay isang atleta at gusto mong manalo, eh, gawin mo kung ano nararapat.
Amen. Para makabit mo yung guarantee, yung crown of life. God's crown of life is not glory and honor here on earth. Bisa dyan tayo nagkakamali. But the reward of eternal life, living with God forever. Living with God forever. The way to be in God's winner circle is by loving Him and staying faithful even under pressure. Amen? Hindi matatapos yung pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Bawasan natin ng kaunti kung ano yung meron tayong minamahal. Pero dagdagan natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Minsan, pinagmamalaki ba natin? Hindi, mahal ko siya. Kahit niloloko ka na. Hindi, mahal ko siya, pastor. Kahit nagmumukha ka ng martir. Mahal mo siya, pastor. Mahal mo siya, pero hindi mo talaga totoong mahal ang Diyos. Mas mahal mo siya kesa sa ating Panginoon. Hindi mo namamalayan. Nagiging pagsubok na sa'yo na dapat tumalagpasan. Tama. Na iyon ang nakakalungkot. Pero lagi po natin tatandaan, the way to be in God's winners circle is by loving Him and staying faithful even under pressure. Alam niyo ako, tanggap ko na darating ang panahon talaga na makikita mo kung sino talaga totoong nagmamahal sa Diyos. Hello? Sila po yung mga nananatili sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang ministry dapat natin mahalin. Tama? Hindi lamang yung talento at regalo ng Diyos sa atin na dapat natin mahalin. Yung pinagmulan ng lahat ang dapat po natin mahalin. Amen. Kasi nandoon yung ating garantiya na pagdating ng araw, makakasama po natin ang ating Panginoon. So sa ating konklusyon, trials in life are not meant to make us fall, but to see how far we can fly. Amen? We can fly. All trials are not the reason to give up, but a challenge to improve ourselves. Our pain is not an excuse to back out, but an inspiration to move on. Amen. There is a blessing hidden in every trials in life, but you have to be willing to open your heart to see them. Tingnan niyo. A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials. To God be all the glory. Tayo lahat ito kayo. Ngayong umaga, mga kapatid,